Hindi lang natin namalayan na papasok na pala si Kai Sotto mga kapatrol sa kanyang pangatlong season sa Japan B-League. Hindi na siya considered na baguhan sa professional basketball dahil 4 na taon na siyang naglalaro bilang pro. 2 seasons sa NBL Australia at 2 seasons naman para sa Japan B-League. So pwede na nating tawagan si Kai ngayon na veterano na sa gyera at sa kanyang 3rd season sa Japan B-League with his 3rd team ay pwede na rin nating sabihin na 3rd time is a charm. Sana ito na ang last team ni Kai sa Japan at last season bago siya makapasok sa NBA. Siguro naman, enough na ang 3 taong experience ni Kai after the season na madadala niya sa NBA. Pero bakit kaya bawat season ay may bagong team si Kai? Ito kaya ay positive sa kanyang development? Well, generally speaking, ay hindi maganda para sa isang player ang pagpalit-palit ng team every season. Mahirap kasi makapag-settle down ang isang player kung palipat-lipat siya ng team. Palaging adjustment sa mga coaches at mga kakampi at sa mga gagampan ng role. Pero on the other hand, isa lang ang ibig sabihin nito. Napakaraming mga teams ang nag-aagawan sa services ni Kai at bawat season ay mas lalong tumataas ang kanyang value. Kaya maganda rin itong palipat-lipat ng team upang makakahanap si Kai ng tamang team na ma-maximize ang kanyang kakayahan. Hopefully, ang Koshigaya Alphas na ang team na yan. With the right team, right coach, and right role sa team, ay walang duda na maiangat pa ng husto ni Kai ang kanyang laro to the next level. Ibig sabihin, maiangat pa ang laro ni Kai sa NBA level upang masiguro na next year ay makakapasok na siya sa NBA. Kailangan na kasing makikita ng NBA na magiging main man si Kai sa kanyang team. Something na hindi pa nagawa ni Kai simula nung naglaro siya sa NBA Cheerleading Team Ignite hanggang sa NBL Australia, playing for the Adelaide 36ers, pati na sa Hiroshima Dragonflies at sa Yokohama B Corsairs ay hindi pa rin main man si Kai. Ito ang gusto nating makikita kay Kai. This time with the Koshigaya Alphas, ang magiging main man in offense ang ating idol. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balita, NBA naman. Ang inoperahang kaliwang kamay ni Kyrie Irving ay lumalakas na. Well, good news ito para sa Dallas Mavericks. Posibleng makakasama na si Kyrie Irving sa training camp. Sisiklab ang 2024-25 regular season sa October 22. Inoperahan ang fractured left hand ni Kyrie Irving noong July. Hindi pa binibigyan siya ng clearance at walang timetable na ibinigay sa kanyang full recovery. At noong nakaraang linggo, hindi nakasali si Kyrie Irving sa workouts ng West Conference champions sa Los Angeles. Sa DLLS Mavs podcast, he has not been cleared yet for full 5-on-5 hoop, but physically, what I've been told is he remains on course to be cleared in time for training camps, so I don't think there's any concern there. Nag-average itong si Kyrie Irving ng 25.6 points, 5 rebounds, 5.2 assists ng nakarang season, at naihatid nila ni Luka Doncic ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. At ni-recruit ng Dallas Mavericks si Klay Thompson, so 3 na silang offensive threat ni Coach Jason Kidd. At ayon kay Dirk Nowitzki, kung magtutulungan sina Luka Doncic at Nikola Jokic, sana ay sa Dallas yon. Nagkasama sina Luka Doncic at Nikola Jokic noong Sabado sa isang farewell game ni Goran Dragic sa Slovenia.
Kung sakaling magpasya sina Nikola Jokic at Luka Doncic, ang dalawang pinakamahusay na manlalaro sa NBA na magtutulungan, mas gusto ni Hall of Famer Dirk Nowitzki, well, not exactly an unbiased observer, would prefer Nikola Jokic to leave the Denver Nuggets to Luka Doncic Dallas Mavericks rather than the other way around. I hope that would be in Dallas. I'm not sure if that will ever happen, but obviously, both are two of the best players in the world, if not the best players in the world. Yan ang sabi ni Dirk Nowitzki. Si Dirk Nowitzki, na ginugol ang buong 21 years career, kasama ang rookie season ni Luka Doncic sa Dallas Mavericks, ay nagsabi na maganda ang relasyon nilang dalawa, nire-respeto nila ang isa't isa, at tunay na nagkakagustuhan. They spend time with each other. I'm not sure, but of course, we want Luka Doncic in Dallas as long as we can. Hopefully, he finishes his career there. But I love Jokic's game. How he plays the game with passion, and the skill level SB is unbelievable. They're both incredible players. Yan ang sabi ni Dirk Nowitzki. Para sa ngayon, ang mga nais makakita ni Luka Doncic at Nikola Jokic na magkasama sa isang team ay pwedeng manood sa farewell game ni Goran Dragic. At matagal nang naugnay sina Jokic at Doncic bilang mga potensyal na magiging magkakampi sa hinaharap dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan. Sa katunayan, kamakailan lamang ay nagkomento itong si Dirk Nowitzki na nais niyang makita silang dalawang magkasama bilang mga teammates sa Dallas Mavericks. Dahil sa kanilang pinagmulan mula sa Serbia at Slovenia, ang dalawang players ay nagmula sa magkatulad ng mga culture at nakahanap ng mga pagkakatulad at nakabuo ng matibay na relasyon sa isa't isa sa panahong yon. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni McMahon, ang isang kasunduan na ganon ay malamang na hindi mangyayari sa ngayon at wala sa mga manlalaro ang malapit na pagtatapos ng kanilang karera, ang malapit na pagtatapos ng kanilang kontrata. So nangangahulugang itong hindi sila maaring magkasama sa free agency. Ang mga tagahanga ay kailangang maghintay ng ilang taon para makita sina Luka Doncic at Nikola Jokic na magkasama sa isang team. Siyempre, walang makapagsasabi ng tiyak dahil nakikita na sa NBA ang mga malalaking trade na biglang nangyari. Ngunit isinaalang-alang ang mga patakaran ng salary cap and the competitive nature of both teams working with a conference rival isn't the near future for either the Denver Nuggets or the Dallas Mavericks.